transparency, and a lot of action. And probably, transparency, more openness from the office. I think the people want to know. Gusto nung malaman ng taong bayan ang ginagawa ng ombudsman. Kaya, papaliwanag natin sa kanila yung mga ating ginagawa para malaman naman ng mga kababayan natin may opisina ng gano'n. Secretary, when you say transparency, you are open to the media. Magkakaroon ng ganong media office. I think that there will be more interviews and more news coming from the Ombudsman's office when we step in. I think it's a necessity that is there sapagkat yung tao naghahanap talaga ng transparency and accountability sa taong bayan. At nung hiningi ko yung trabahong ito, yun ang sa isip ko talaga na yung accountability mapalakas natin sa lahat. Bukod sa iba pang mga tungkulin na pwede nating gampanan sa pagiging ombudsman. Hindi lang naman to prosecutorial. It also, as the voice of the people, yung mga kinakailangan gawin ng gobyerno ay dapat sinusubaybayan din ng ombudsman. What are your priority cases, Secretary? Ito muna tayo eh. We're entering in the midst of a firestorm. Siyempre, then let's sort out this mess that we're in right now. At hanapan natin ang sagot at hanapan natin ang mananagot. Sagot at mananagot. Sir, ang dadatnan niyo po mga reklamo, una sir yung mga flood control. Ano po sir yung aasahan po ng publiko? Unang-una, napag-aralan na namin ang ibang problema niyan, hindi naman lahat. At least, yung first district ng Bulacan na DPWH, napag-aralan na namin ang problema. We've studied it here already. So, ang mahalaga kasi dyan ngayon sa rules ng Ombudsman, may fact-finding. Va-validate namin lahat ng data na sasubmit. Yung mga final na ICI, yung na-file ipa-file ng DOJ with regards to those above salary grade 27 and above. At maaasahan na gagalaw yan na mabilis. At susubukan natin pabilisin ang proseso kasi nga hindi naman ito lihim na sa atin. Alam na natin ang nangyari. Kaya pabibilisan natin ang kaunti. Sir, ano pong advantage na kayo po ay nakatutok din dun sa kasong ito dito po sa DOJ? Ano kasi yan eh, meron talagang relasyon ang ombudsman sa DOJ. Kasi nga, may memorandum of agreement niya, may kasunduan ang DOJ at Ombudsman's Office tungkol sa paglatag ng kaso sa RTC na ang gaganap dyan ay ang DOJ. Ito yung mga salary grade below 27. Ito yung mga pwedeng usigin ng DOJ. Kaya tuloy-tuloy ang relationship na to. Tuloy-tuloy ito at marahil ay gagawan pa ng ibang refinement para mas mabilis ang proseso. Sir, isa din po sa dadatnan niyo doon ay yung committee report po ng House or the confidential funds ni Vice President Sara. Marahil, nandiyan na yan eh. Actually, nandiyan na naman sa ombudsman ang mga report na yan. At bubuklatin natin. Pag-aaralan at tatanungin natin yung mga may hawak doon ngayon. Mga may hawak at yung may tungkulin na hawakan ng mga kasong yon bago tayo dumating. Meron pa ako mga inaayos dito. Kakausapin ko na yung mga tao doon. Pero officially, malamang Friday. Officially. Sino po naman kaya Pero manunumpa na ako by Thursday. Ayun ang balak. Sino po kaya ang magiging acting secretary ng DOJ? Napagkasunduan na kanina nung ako'y nasa Malacanang, nakausap ko ng presidente, Undersecretary Vida will step in as officer in charge or acting secretary. Sir, you spoke to the President. Ano po sir yung mga instructions na binigay po niya sa inyo? Sabi niya, yung accountability of public officers, pangalagaan mo talaga. At hinahanap ng taong bayan na. At ako naman siyempre, yun naman ang hinahanap ng trabaho. Yun ang aking hiningin trabaho sa kanya. Kaya nagkasundo naman kami dyan sa bagay niya. At marami pang iba na kinakailangan gampanan para mapabuti natin ang takbo ng ating bansa. Sir,
nag-a-apply pa lang po kayo bilang ombudsman, marami na pong mga kritiko, nagsasalita. Senator Amy Marcos is saying na pag kayo raw po ay naupo, asahan na raw po ang mga kaso laban daw po sa mga Duterte at sa mga aliado niyo. Alam nyo, nung naging DOJ Secretary ako, ang una-una kong tinanggal, weaponization ng batas. And it will not be weaponized. Sisiguraduhin ko sa lahat yan. Wala itong sisinuhin. Ang trabaho ng ombudsman para sa buong Pilipinas, hindi sa isang kampo ng politika. Kaya wala tayong sisinuhin dito. So yung DOJ policy na evaluate muna ang kaso para hindi out yung mga nuisance cases, will be adapting the same sa ombudsman. Siyempre, dapat taasan ang standard. Sabi ko nga, dapat mawala yung weaponization ng office. Dapat dyan talaga, hanapan ng ebidensya at yung ebidensya matibay. Para pag final na, ang idea natin dito iba yun. No? Actually, hindi naman iba. Alam to ng lahat ng abogado. Pag kumpleto ka sa ebidensya at ang kaso ay nakamada nyo na kung paano gagampanan ng kaso, kung paano ihaharap sa husgado. Ang gusto natin mag-continuous trial para mabilis. At iiksian natin ang taktika ay susubukan nating maibsan, mabawasan yung mga taktika ng pagdidelay ng kaso. Kasi ang naging tendency na marami, i-delay yung kaso, sabay sasabihin, they were denied the right to a speedy trial. Hindi ho pwede yan. Dapat dito talaga yung benchmarking ng lahat ay magawa para bilisan natin ang trial ng kaso. Ayusin ang ebidensya para tuloy-tuloy ang takbo. And ano yan, pwede naman kausapin dyan ng makikipag-dialogue ako dyan sa Sandigan Bayan para magkasundo naman sa bagay na ito. Kasi nga, ang justice system, dalawa yan, hindi naman DOJ lang yan o ombudsman eh. Ang isang parte niyan talaga ang court system. Kaya pag-uusapan namin yan para hindi na manaig ang mga taktika para humaba ang mga kaso. Marami po kayo discuss sa iwanan sa DOJ. Bakit? Tiwala naman tayo na nasimulan na natin ang dapat magampanan ng DOJ. Nandun na tayo sa direksyon na yan. Kaya hindi ako natatakot na iwan ang DOJ na nandun pa yung mga trabahong kailangan gampanan. Pero, syempre, ito talaga yung 3 taong kong ginagawa araw-araw. So, mag-a-adjust pa tayo. Hindi pa namin napag-uusapan yung una muna yung officer in charge. Yung officer in charge or acting secretary pagdating ng Biyernes. Not necessarily related sa those projects, pero is there any government agency that you think that ombudsman should pay special attention to? Buong gobyerno to eh. The whole government system is the purpose by which this office was put up by the framers of the Constitution is to make all public officers accountable. So every branch of government comes in. Kaya wala tayong special rito. Lahat talaga. We should live by the code of ethics, ethical standards, at lahat ng mga batas natin dapat sinusundan talaga. Kagaya ng sinusumpaan natin tuwing tayo nag-a-assume ng office. Sir, nung una po kayo umapak sa DOJ, sa una po natin interview, dinescribe niyo po yung DOJ na masalimuot yung mga problema tinatnan niyo po sa sistema. How are you integrating? Well, hopefully that we've set the right direction for it. Marami tayo na bago na dating gawi na hindi dapat. At pero ganun pa rin eh. Ang justice system, laging catch up yan. The deadline is always yesterday. Yun ang sinasabi ko lagi. Kaya there's always a sense of urgency with what we do here in the office. That's why we go to work every day. Basta health permitting, we're here every day para gampanan lahat ng kinakailangan gampanan. Kasi nga marami tayong backlog. The backlog is always there to address. Ganun din sa ombudsman. I think that's also the same rule applies to the ombudsman's office. So there will be changes to the policy ng lifestyle changes? Lifestyle checks? Yes. Kasama yan. May mga batas na lumalabas talagang mahalata. Yung civil forfeiture law. Yung forfeiture law natin.
na soldier na magpa-file. Yan, pwedeng kausapin ng soldier para mabilis ang audience ng ombudsman. Marami talaga yan na pwedeng gawin ang opisina ng ombudsman. And it has to be a working, running ombudsman's office. Yun talaga yung goal natin dito. Sir, yung mga sali, ito po ba isa sa publiko? Ano yan? Dapat lang. Pero meron tayong data privacy law, meron tayong pangingatan, wala tayong karapatang matatrampol upon na ating mag-violate. Kaya lalagay tayo ng guidelines lang sa pag-release ng SALN. And basically, unang-una ayaw natin yung subject ng data privacy law, dapat igalang natin lahat yan. At pangalawa, hindi dapat maging risk yan sa mga tao na i-release mo information. Kasi baka mamaya talagang naglahad talaga ng figures yung tao, ang isang opisyal, marami siyang cash, baka makidnap pag nilabas natin lahat yan. At ang siguro isa pang bagay na dapat tingnan natin, yung sharing na information. Ano ba purpose ba't kinukuha ang SALN? Kung ito yung investigative journalism, sana naman i-share ang findings. Exactly all the findings should be shared with the Office of the Ombudsman also. Para naman, not left in a lurch, not left in a void ang Office of the Ombudsman. Makinabang din naman. Sa pag-release ng information, we get information back also. Sir, you mentioned din po doon sa JBC mo, yung interview po sa media na gusto nyo makatuwang yung publiko sa paniniguro. Crowdsourcing. Crowdsourcing of information, malaking bagay yan. Gagawa tayo ng mechanism para makuha namin ang gustong ilahad ng publiko tungkol sa mga taong dapat imbestigahan ng Office of the Ombudsman. Saka na natin pag-usapan yun kasi I want to see how it runs right now. How the caseload of the Ombudsman's Office. I want to see the caseload of the Sandigan Bayan, kung gaano kabigat, para ma-estima natin kung paano tayo gagalaw dito. May time and motion na involved dito para mapabilis natin. Ang sinasabi ko nga, kung kaya i-continuous trial natin. Hindi na dapat umabot ng taon-taon para isang tao ay ma-convict o ma-acquit. Dapat dito talagang talagang i-build up ang kaso para ready for trial lahat ng kasong ipa-file ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Hindi wala naman. Ang message lang natin dyan ay meron pong opisina ng Ombudsman na nagbabantay sa pagganap natin sa ating tungkulin at kung tayo hindi tatalima sa batas ay mayroon pong nagbabantay pa rin at pananagutin po ang hindi susunod sa batas. Okay? Sir, may hearing ka ba sa mga official yung mga trabaho? Carry on. I think that we're in the right direction. So they should carry on the fight here. Fight for justice. Ilan po ang isasama ninyo sa ombudsman? May ilan lang. Hindi, basta tanong muna. Malalaman nyo na lang. Di ba? Sa media po ba, pag-i-invite ba kayo? Hindi, yan. Gagawin ko magbabago nga yung forma ng opisina na. Kasi nga, I really think that we have to be more transparent. I think that public accountability starts with transparency. Para, Kasi ang ombudsman. hindi, we will make it different. Kailangan talaga baguhin na natin.